Good day, classmates. I am Lisa Claire Momo. We are Group 5, and our lesson for today is all about land reforms, historical development of feudalism in the Philippines, and land reform measures from the American period to the Macapagal. Before the arrival of the Spaniards, natives in the Philippines enjoyed fertile lands and abundant food. However, the Spaniards divided the archipelago into encomiendas, an economic system that led to exploitation. Royal grants were awarded to colonial officials and religious orders, resulting in more lands being turned into agriculture. So, bago para dumating ang mga Kastila dito sa atin sa Pilipinas, ang mga katutubo sa Pilipinas ay nagtatamasa ng matabang lupain at masaganang pagkain. Gayunpaman, hinati ng mga Kastila ang kapuluan sa mga enkomendas, isang sistemang pang-ekonomiya na humantong sa pagsasamantala. Ang mga maharlikang gawad ay ginawad sa mga kolonyal na opisyal at mga relihiyosong orden na nagresulta sa mas maraming lupain na ginawang agrikultura. Feudalism in the archipelago began with the Sultanes of Mindanao, particularly Sulu and Maguindanao, and preceded the Spaniards by at least a century. It involved oppression by landlords and exploitation of peasants, with the Spaniards implementing it through the encomienda system and compulsory crop. So, ang feudalismo raw sa kapuluan ay nagsimula sa mga sultano ng Mindanao, particular na sa Sulu at sa Maguindanao, at nauna sa mga Kastila ng hindi bababa sa isang siglo. Kasama rito ang pang-aapi ng mga Panginoong may lupa at pagsasamantala sa mga magsasaka, kung saan ipinapatupad ito ng mga Kastila sa pamamagitan ng sistemang encomendas at sa pilitang pagtatanim ng pananim. So, on Guerrero's road naman, in the encomendas, Spanish laws on private property on land were applied arbitrarily by clerical and lay encomendos, abolishing communalism in fully colorized areas. Indigenous nobility was allowed to claim appropriate lands and direct donations. So, sa encomendas, ang mga batas ng Espanyol sa pribadong pag-aari sa lupa ay arbitraryong inilipat ng mga klerikal at mga laiko sa enkomendero na nag-aalis ng komunalismo sa ganap na kulay ng mga lugar. Ang mga katutubong maharlika ay pinahintulutan ng angkin ng mga hindi nararapat na lupain at magdirekta ng mga donasyon sa simbahang katoliko. Sa mga nasakop na lugar, ang mga hindi sinasaka na lupain ay tinuturing na pag-aari ng korona ng hari. Ginamit ang paggawa ng corve or corvée sa paglilinis ng mga bagong lupain. So, that's all sa akong report, ma'am, and thank you. Good day, ma'am. Good day, everyone. My name is Jaisel Emongit, reporters of Group 5. So the tobacco monopoly compelled the farmers to plant tobacco only. These are certain designated areas provided of the rest of the farmers' plan. Then to the government votes of all the tobacco manufactured then into cigarettes of cigarettes and resold from the general public. The government relies to have profits of the farmers whoever suffered. So, lalong daw sa kolonyal, nagmuno daw sa mga Espanyol ang mga monopolio o nagtabako na kontrolado sa gobyerno ang kanang damid sa mga Pilipino. Ganang gipugos bitaw nila magtanom lang sila og tabako sa mga particular sa lugar o kanang gibayaran nila kanang. So, mahina man sa mga kalugar ron ang tala nilang naiseptiko ang magsasaka ka ng naharap na nila ang ilang kahirapan. So, nakuha nila ang ilang kahirapan nila sa samantala, kontrolado nila ang simbahang Espanyol ng mga opisyal ng mga Kastila at mayamang Pilipino sa kabila ng mestizong Tisino ang malawak ng pag-aari. Sumuoto sila ang kanang murag kanang tag-iya. So sa 1830 of the Spanish of government in the colony allowed of the Chinese imaginable from China with the Philippines was opened to world trade of 1834 a Chinese of consulate
was opened in Manila, those more Chinese arrived in Arpolego. Arpolego. So, sa ang pagtaas sa kanang kalakalan nila sa Pilipinas noong 1830 ay nagudyot sa imigrasyon ng mga Tisino na humantong sa paglaki ng pahayag ng Tisino ang pag-usbong ng mga kapangyarihan ng pamilyang Mestizo. So muna ang kanang kadako sa ilahang murag sila na kanang pinakadako na silang kana abot bitaw sa Mestizo nga kanang Mestizong pamilya. So, good evening, ma'am. My name is Jupersin T. Montibon, and my topic is land reform measures from the American period to the Macapagal presidency. So, the United States took over the Philippines from Spain in 1902, addressing land problems through various measures. The Land Registration Act of 1902 facilitated the issuance of land titles to Filipinos, but required only 3 titles. The Cadastral Act was passed in 1907 to rectify previous land titles errors. But some believed it was a tool for land grabbing. Acts were passed to encourage dispossessed peasants to acquire public lands through homestead purchases or leases. In 1933, the Rice Tenancy Act declared that tenancy arrangements with less than 50% of the net crop were contrary to public policy. Commonwealth Act 4133 of 1933 required landlords in sugar lands to show receipt from the milling center. During Manuel L. Quezon's presidency, agrarian reforms was implemented including regulation of tenancy relations, organized land settlements, anti-usury laws, free passage for homesteaders, and landed state policy. So, noong 1902, kinuha ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya upang matugunan ang mga problema sa lupa. Nagpatupad sila ng iba't ibang hakbang. Ang Land Registration Act of 1902 ay nagpadali sa pagbibigay ng titulo sa lupa sa mga Filipino. Ngunit limitado lamang ito sa 3 titulo. Ang Cadastral Act naman na ipinasa noong 1907 ay naglalayong iwasto ang mga pagkakamali sa dating mga titulo sa lupa. Ngunit may mga nagsasabing ito ay isang kasangkapan para sa pag-agaw ng lupa. May mga batas din na ipinasa upang hikayatin ang mga magsasakang nawala ng lupa na makakuha ng mga publikong lupa sa pamagitan ng pagbili o pag-upa. Noong 1933, idineklara ng Rice Tenancy Act na ang mga kasunduan sa pagsasaka na may mas mababa sa 50% nitong ani ay salungat sa patakarang publiko. Ang Commonwealth Act 4133 ng 1933 ay nangangailangan sa mga may-ari ng lupa sa mga plantasyong asukal na ipakita ang mga resibo mula sa mga gilingan. Sa panahon ng pamumuno ni Manuel L. Quezon, ipinatupad ang reformang agraryo kabilang ang regulasyon sa mga relasyon sa pagsasaka, organisadong mga puok sa pingan, mga batas laban sa pangungutang, libreng titulo para sa mga homesteader, at isang patakaran sa mga landed states.
So maura to ma'am. Daghang salamat. Good evening, ma'am. This is my report. Constantino on President Diosdado Macapagal's Land Reform Program. I'm just gonna say the direct point so you can understand my report. The main focus, land reform and the restoration of the pre-enterprise. And the background is in 1952, Macapagal, then a representative organized Pampanga peasants to convince President Quirino to that Central Luzon tenants face no federal land issues, contrary to claims in the Hardy report. Irony, by 1963, Macapagal's Agriculture Land Reform Code integrated many of the Hardy report's recommendations. Influenced by Macapagal's administration relied on Hardy report and American studies for drafting the bill. So that are the main points of the Constantino on President Diosdado Macapagal Land Reform. That's all. Thank you. Good day everyone, I am Princess Pearl Nicor and my topic is sumpay siya about sa land reform measures from the American period to the Macapagal presidency. Panahon ni Pangulong Elpidio Quirino. Kahit na nagmungkay ang Bill Mission noong 1950 na magkaroon ng malawak na programa para sa pagbili ng malalaking lupain at pagbenta nito sa maliliit na magsasaka. Hindi ito naging prioridad ni Quirino. Naniniwala siya na ang pag-aayos ng lupa ay hindi solusyon sa kaguluhan ng mga magsasaka. Noong 1950, itinatag niya ang Land Settlement Development Corporation para makatulong sa paglipat ng mga magsasakang walang lupa. Pero, hindi gaanong epektibo ang Land Settlement Development at 400 na pamilya lamang ang nailipat. Sa panahon naman ni Pangulong Ramon Magsaysay, nagsimula si Magsaysay ng mga proyekto sa paglipat sa pamamagitan ng Economic Development Corporation at nakalipat ng halos 1,000 pamilya. National Resettlement and Rehabilitation Administration. Noong 1954, itinatag ang ahensyang ito para pangalagaan ang paglipat ng mga magsasaka. Land Reform Act of 1955. Ang batas na ito ay nagtatag ng Land Tenure Administration. Ang layunin nito ay ang pag-agaw ng mga malaking lupain na sumobra sa limitasyon ng 300 hektarya para sa mga individual at 600 hektarya para sa mga korporasyon. Kailangan din na magkaroon ng petisyon mula sa karamihan ng mga nangungupahan sa buong lupa. Panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Agricultural Land Reform Code of 1963. Ang batas na ito ay naglalayong na mapabilis ang reforma sa lupa. Gayunpaman, walang nakarehistrong pagbili ng mga lupain mula sa mga may-ari ng lupa para sa muling pamamahagi sa panahon ni Macapagal. Kahit na walang nakarehistrong pagbili, nakabili ang land bank ng 10 lupain na may kabuang 997.6 hektarya sa halagang 3.4 milyon. Ang mga lupain na ito ay ibenta sa 363 mga nangungupahan. Pagbabawas ng upa sa lupa. Nakasaad din sa batas na ito na babawasan ng upa sa lupa ng 25% ng average na nakaraang 3 taon. So, sa kadagan naghihimo nga programa sa mga miaging administrasyon, daghang mga tao nga wala na satisfied, labo na ang atong mga magsasaka. Tungod sa pagpanag-iya sa yuta, nga dili patas ang uban, natagaan ang uban wala. Kakulang sa pundo ug suporta. Pagbag-o sa klima ug kalamidad. Kulang sa pag-akses sa yuta. Daghang mga magsasaka wala nay kaugalingong yuta. Ilabi na ang gagmay magsasaka. Kakulang sa implementasyon sa mga reformang agraryo. Kini nga mga isyu nagpadayon sa pagdala sa kapobrehon, kulangan sa seguridad sa pagkaon, ug mga alitan sa rural
nga mga lugar. Aron matubag ang suliran sa yuta, kinahanglan nga adunay mas lig-on nga pagpatuman sa mga reformang agraryo. Suporta sa mga gagmayng magsasaka ug pagtubag sa mga epekto sa pagbag-o sa klima. Yun lang po at maraming salamat. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So my name is Dibjaro Nicosia. My assigned topic is the Rice Shared Tenancy Act of 1933. So this law is declared a tenants arrangement or kaayusan sa mga nangungupahan ng lupa. And then, this law is naghatag sila og kanang 50% sa mga tenants na illegal na mga pananim. So, hatagan nila og kanang mga, for example, kanang gilahatagan nila ang mga tenants og kanang mga pananim ba. And, ang effect ani is nakadepende sa petition sa landlord or sa tagya sa yuta ba. So second is subsequent amendments and expansions. The word amendments and expansions. So ang nag-amin ani na or nag-angkon ani na law is si Quezon. And then si Rojas is extended its reach nationwide. Or maski pakalat pa ni Rojas sa buong bansa noong 1946. Next is Republic Act number 31, 70 to 30 law. So, kini na law is sila ang nagaprotect sa mga tenants. Tas gihatagan nila ang tenants og 55% na mga pananim. 55% lang gihatag sa mga tenants. If ang mga tenant is maghatag og or mag-provide sila og sarili nilang kanang work animal or kalabaw, for example kalabaw, di ba magamit na nato ng kalabawan mag harvest na ta, maghapon na sa mga harvest, magagamit kaya ng kalabaw. So if mag-provide ang mga tenants og sarili nilang hayop para magamit silang pag-harvest is or work animal or implements is mag-share sila sa ang mga tenants og ang kanang tagya sa yuta is mag-share sila sa expense share expense equally. So pantay-pantay sila sa sa expense ug pila expense nila. Next is dili day. O ganang kan pud ani na ang kini na law is kanang ihatag nila sa mga tenants ang 70% if ang tenant is ilahang ang kunong tanan expense. Ihatag sila ang 70% if wala na magasto ang if ang expense ilahan na tanan ang kunon. And next is last is Agrarian Relations Act of 1954. This act set land rent 30% of the net crop after deducting costs like fertilizer and pest control. So this act is set land rent as set land rent 30% of the net crop after deducting the cost like fertilizer or pest control. Fertilizer is for example is mananom ta, kinahanglan man ginato ng fertilizer or medicine para isprehan nato ang ugon sa atong ipantanom. And pest control, mao gyud na nagya po na medicine ang pest control na nagya po medisina na makakuan sa mga dangan gani or mga ilaga kanang mga mananap na kanang mukaon sa atong mga pananom ba. So ilahan nang i-deduct
Mao ta akong report, ma'am. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Jeremy Luna and so my report is about sa mga landlord na unfair ang pagtrato sa mga tenant diri sa Pilipinas. Parehaan ang maghatag og taas na renta sa yuta or ginasingil sila og taas nga renta na maghatag og gamay na ginansya sa mga tenant, and even 50-50 sila sa harvest but dili sila pareha og trabaho or gastuhanan og ginabuhat sa tag isa sa yuta, or ang landlord nag-invest sila sa mga tenant og mga seedlings, abono og uban pa, or naga-introduce og mga machine para dali lang ilang trabaho, and ginasingil og dako na price para madagdagan ang ilang bahin. And ang uban pod isa nga pautang sila og kwarta sa nagrenta sa ilang yuta sa dako na interest, and singil paghuman og harvest. So unfair kaayos kay mas dako pagbahin ang tag-iya, which is ang landlord kaysa sa tenant, na sila ang mas hago. Good afternoon, ma'am. This is my report. My name is Dixijan C. Plosan. Renato Constantino wrote of the Magsaysay Land of Reform Program. But despite the constant emphasis on the solving the problem of the rural population, despite the plethora of the community development project, the net or effect of the lives of the rural poor was materially minimal without a real and far reaching overall of the land nature system. All other rural programs are bound to be merely cosmetic. There are effort ameliorative their achievement, peripheral and temporary, and of course even real land reform is only first step. Magsaysay Land Reform Program was a individual and his community development project were moved sa impressive on a paper than in actual practice, given their orientation and their real objective as their American planners conceived in a social activities could be little more than exercise and regulating the rural population. Their real achievement was a mitigation of patient unrest by building up the illusion that as long as the people have a government responsive to their needs. So si Renato Constantino daw ay isang kilalang mananalaysay sa Pilipino at kritiko sa lipunan, ay may kritikal na pananaw sa programa ng reforma sa lupa ni Pangulong Ramon Magsaysay. Pangatwiran, siya na ang programa, bagamat mabuti ang intensyon, ay sa huli mababaw at hindi epektibo sa pagtugon sa malalim na mga isyu tang kahirapan sa kanayunan at hindi pagkapantay-pantay sa lupa sa Pilipinas. So mga tamam, thank you. Good evening, Ma'am Giselle. Good evening, classmate. I'm Kurt Axel M. Quijada from Group 5 ug mauning sumpay sa report ni Sarte. The code exempted lands producing for export and those for home consumption and allowed for escape clauses for landowners. Congress allocated less than ₱1 million for the program implementation, which was estimated to cost at least
200 million within a year and 300 million in the next 3 years. Despite the funding, the reform code only benefited 10% of a Filipino tenants. Ang kodigo daw nagpagawas sa mga yuta nga na-produce alang sa export ug alang sa konsumo sa balay ug gitugutan ang mga klase sa pag-ikyas alang sa mga tag-iya sa yuta. Ang Kongreso daw nigahin og ubos sa 1 ka milyon pesos alang sa pagtuman sa maong programa nga gibana-bana sa mogasto og muminus 200 milyones pesos. Sulod sa 1 ka tuig og 300 milyones sa mosunod nga 3 ka tuig bisan pa sa pundo ang reform code tagabenepisyo lang sa 10% sa mga Pilipino nga tenant. Thank you. So, good morning ma'am. My name is CJ Franz Sarte. So, my report is all about Macapagal's land reform or code or RA 3844. So, bakit niya to ginawa or ano ang purpose niya, bakit niya to ginawa? So, aron sa pagbuhat sa programang agraryo o paghimo sa usa ka sistema sa pagpanag-iya o sa tag-iya o pang ekonomiya nga sukod sa mga uma o basihan sa agrikultura sa Pilipinas. So tama po ang ginawa ni Macapagal para umunlad ang Pilipinas. At hindi lang sa kapanahonan nila nakatulong ang kanyang ginawa na programa at nakatulong din ito sa ating panahon ngayon. So magagamit din ito di lang ngayon or sa ating future pa.